Salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay makapakinig ng kanyang mga salita. Sa umaga pong ito, hindi lang makapakinig, kundi po tayo ay matuto mula sa salita ng Panginoon. At bago po natin simulan ang ating pag-aaral, muli po ay naanaya ko ang bawat isa na basahin po natin ang talata na ating po pag-aaralan sa umaga pong ito. Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready now? Begin. Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? For the Son of Man..." Hanggang 26 lang po. So, salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, sa dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa pag-aawitan. Salamat po Panginoon sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Tunay nga po Panginoon, ito po ay bukas sa aming kalagitnaan. At tunay nga po Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito ang pagkilos mo sa aming mga buhay, pagkilos mo sa aming Panginoon sa pakinig ng iyong mga salita. Tunay nga po Panginoon na dalangin po namin ang banal na Espiritu po ang kumilos sa aming kalagitnaan upang ang iyong mga salita po sa umagang ito ay amin pong maunawaan at may apply po namin sa aming mga sariling buhay, Panginoon. Ito na po ang kumilos, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ay ang iyong salita ang mangusap po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito na po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Noon pong nakaraang linggo, napag-aralan po natin sa ating unang bahagi ng commitment, kung ano nga po ba yung commitment. Commitment, it is an agreement, it is an engagement, a promise, and a pledge to do something. Yun po ang ating natutunan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng commitment. At nalaman din po natin kung bakit meron mga taong ayaw mag-commit sa Panginoon. Dahilan sa ayaw nilang ma-stuck sa klase ng pamumuhay na gusto ng Panginoon. Sapagkat ang gusto nila ay mamuhay na sila ang nagkokontrol sa kanilang sarili. Sapagkat nagagawa nila ang kanilang kagustuhan. At ang pagsunod sa Panginoon, ito ay hindi nagbibigay sa atin ng kaalwanan ng buhay. Ang pagsunod sa Panginoon, it is prioritizing Him over family demands. At panghuli, you must follow Christ wholehearted devotion. Because following Him is no turning back. At sa umaga pong ito, sa ating part 2 ng tema ng commitment, we will talk about how Jesus told His disciples the cost of following Him. At ang title po ng mensahe natin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong Follow Me No Matter the Cost. Sabi po dito sa ating main idea sa umaga pong ito sa ating pag-aaralan sa salita ng Panginoon. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. Following Christ means willingly surrendering your own will, taking up your cross and committing to obey and trust Him completely, even when it requires your life. Ang pagsunod daw po sa Panginoon means you are willing to surrender your own will. Pagsuko sa Panginoon ng iyong kalooban, taking up your cross, at sabi diyan, committing to obey and trust Him completely, even when it requires your life. Sa umaga pong ito, ay pag-uusapan natin ang tatlong katotohanan kung tayo ay naglalayon na sumunod sa Panginoon. Sabi po ng talata, babasahin ko po sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang kaluluwa?" Marahil ang talata pong ito ay hindi na bago sa atin. Sapagkat marami na pong beses naririnig natin sa mga preaching ang patungkol sa pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga talatang ito. At ito po ay napagdaanan na din natin sa atin pong Bible reading. Matthew chapter 16,
verse 24 to 26. Kung hindi nyo pa po nadadaanan, ay baka hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. At una po nating makikita sa mga talatang ito ay yung invitation, the invitation to follow Him. Yung invitation ng Panginoon sa kung sino man ang naglalayong sumunod sa Kanya. Sabi diyan, then Jesus told His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo na kung sino man sa inyo ang naglalayo na sumunod sa akin, ano pong sabi diyan ng Panginoong Hesus? Hayaan niyang itakwil niya ang kanyang sarili at pasanin niya ang sarili niyang krus at sumunod sa akin. As Jesus invites us to follow Him, sabi diyan, let Him deny Himself. Hindi ko po alam kung kanino ko narinig that denying yourself means killing yourself, means to kill yourself. Sapagkat ang pagtakwil sa sarili ay katumbas po ng pagpatay mo sa iyong sarili. Yung sinabi ko pong papatayin, hindi po ito literal. Napapatayin mo ang iyong pisikal na katawan, babawian mo ng buhay ang iyong sarili. Ang ibig sabihin po noon, ay papatayin mo ang kagustuhan ng iyong sarili na gumawa ng kasalanan. Amen. That's why sabi ng Panginoong Hesus, let Him deny Himself. At napakahirap pong gawin niyan, na araw-araw mong papatayin ang kagustuhan ng laman. Sapagkat araw-araw po tayong tinutokso ng dyablo na tayo po ay magkasala. Ano pong sabi ng Galatians chapter 5, verse 19 to 21, patungkol po sa kagustuhan ng laman. Sinabi po dyan yung mga bagay na dapat mong puksain sa iyong sarili, yung mga bagay na kagustuhan po ng laman. Sabi po ng Galatians 5, 19 to 21, hindi maiikaila ang mga gawa ng laman. Ano po yun? Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi po diyan, ang mga gumagawa niyan ay hindi makakapasok o hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano pong sabi ng Panginoong Hesus sa ating talata? Let him deny himself and take up his cross. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na kung sino man ang naglalayon na sumunod sa akin, sabi diyan, hindi lamang itakwil ang kanyang sarili, kundi pasalin din niya ang sarili niyang cross. At alam naman natin that the cross is the emblem of suffering and shame. Ano pong sabi ni John MacArthur? Basahin po natin dito. Sabi niya diyan, to take up your cross is to embrace shame, suffering, and even death for the sake of Christ. Sabi ng isang magaling na mangangaral ng salita ng Panginoon, sabi diyan, ang pagpasan mo sa sarili mong cross ay pag-embrace sa kahihiyan, paghihirap, at even kamatayan para lamang sa Panginoong Hesus. At kung ikaw ay committed to follow the Lord Jesus Christ, ikaw ay lagay na ang loob na ang isa mong paa ay nakalagay na sa hukay. Dahil ang pagsunod po sa Panginoon ay napakahirap. Amen. At hindi naman pulingit sa ating kaalaman na ang pagsunod po natin sa Panginoon, minsan tayo ay pinagtatawanan na ng mga hindi mananampalataya. Bakit po? Dahil una, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon na sa buhay ng karamihang mga hindi mananampalataya, yun po ay hindi nila ginagawa. Pangalawa, nananalangin tayo. Especially kapag tayo po ay makain. Pinapasalamatan natin yung biyaya na binigay ng Panginoon. Pero bakit minsan tayo pinagtatawanan? Kasi hindi naman nila ginagawa yon bago sila kumain. Tumanggap ng biyaya ng Panginoon. At naalala ko dito yung patotoo ni Brother Tupe, nung siya ay nagtatrabaho doon sa gilingan, na sila'y kumakain, tanghalian,
Nung siya ay kumakain, siya ay yumuko at nanalangin sa Panginoon. Ngunit siya ay pinagtawanan ng kanyang mga kasama. Kinukot niya na bakit daw sa harap ng pagkain si Tupi ay natutulog. Ano pa? Yung pagpapahalaga natin tuwing linggo. Minsan sinasabi ng mga tao, hindi ka pwedeng lumiban muna ikaw dyan. Isa pa, sa pagmiministeryo. Nagtuturo tayo sa mga bata ng salita ng Panginoon. Meron tayong Bible study, LD, na hindi nauunawaan ng mga hindi tagasunod ng Panginoon, na akala po nila ay tayo'y nag-aaksaya lamang ng oras at panahon sa ating ginagawa. Yes. Ano pa? Sa ating giving, na iniisip ng mga hindi mananampalataya na sa ng ating pagbibigay sa Panginoon ay napupunta lamang sa mga pastor. Kung ganun po, hindi sana'y mayaman na kami. Pero kung kayo po ay dadaan doon sa amin, minsan po ay makikita nyo ang inay sa puso at tunungin nyo po kung anong aming ulam, ay tatawanan lamang kayo ng inay at sasabihin wala kaming ulam. Why? Bakit po ganyan ang kaisipan ng mga hindi mananampalataya? Kasi hindi nila alam ang kahalagahan ng pagbibigay ng oras sa Panginoon, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagpapasalamat natin sa biyaya ng Panginoon, especially sa atin pong mga nakakain sa araw-araw. Hindi nila nauunawaan ang kahalagahan ng ganitong uri ng pagtitipon. Na normal na lang sa buhay nila na daraan ang linggo na wala silang gagawin para sa Panginoon. Sabi nga ng salita ng Panginoon, ilaan natin para sa Panginoon ang araw ng pamamahinga. 6 na araw tayong biniyayaan ng Panginoon na makapagtrabaho, pero yung isang araw na hinihingi ng Panginoon na hindi mo pa maibigay. Ano pa? Hindi nila alam ang kahalagahan ng pagmiministeryo. At lalong higit sa pagbibigay. Yan ang mga dahilan kung bakit ginagawang katatawanan ng mga hindi mananampalataya ang buhay natin sumusunod sa Panginoon. At kung tayo pong mga mananampalataya ay pinagtatawanan dahil sa mga bagay na iyan, mga kapatid, wala ka pong dapat ikahiya sa iyong ginagawa. Amen. Sa kabila ng persecution, ay manatili kang committed sa Panginoon. Amen. Minsan, kung pupunta po kayo sa Riverside, kasama ako, maririnig niyo po doon, sa mga dati kong kabarkada, kasama doon, minsan, maririnig niyo na lamang, natatawagin nila akong, Pastor! Tinatawag nila akong Pastor, hindi dahil sa pinaglagyan talaga sa akin ng Panginoon, kundi para po ako'y pagtawanan. Tandaan niyo ba nung ang Panginoong Hesus ay kinurunahan ng koronang tinik? Siya ay tinawag na hari ng mga Hudyo. Pero yun naman talaga yung totoo. Bakit po siya tinawag na hari ng Hudyo ng mga Romanong sundalo? Siya po ay hindi para siya ay parangalan, kundi para po siya ay kutyain. At mga kapatid, dumaan man ang matinding pangungutya at panguusig sa buhay pananampalataya mo, don't even dare to let go of your cross. Amen. Because if you are truly committed sa Panginoon, sabi sa Luke, ng kaparehong passage natin pong binasa, take up your cross daily and follow me. Ano yung mga makikita natin sa unang puntos? Committed requires surrender, surrendering our life, ourselves, self-denial. At pangalawa, commitment requires sacrifice. To take up your cross and follow Him. Sabi pa ni John MacArthur, coming to Christ is not asking Him to join your agenda. It is submitting to His. Sabi niyan, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi para sabihin sa Panginoon na siya ang sumunod sa buhay na meron ka.
Kundi ano pong sabi diyan? It is submitting to His. Ikaw ang magpapasakop sa Panginoon by denying yourself and taking up your cross as you follow Him. Una, makikita natin dyan yung invitation ng Panginoong Hesus sa mga naglalayo na sumunod sa Kanya. Ano pong sabi dyan? Kung sino man ang naglalayo na sumunod sa akin, hayaan niyang itakwil niya ang kanyang sarili at pasanin niya ang sarili niyang krus. Pangalawa po nating makikita dyan, the contrary of losing to gain. Sabi po ng ating passage sa verse 25, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. There are many people want to save their lives. Pero sabi po ng Panginoon, ang sino mang mawala ng buhay alang-alang sa Kanya ay magkakamit ng tunay na buhay. Ano po yung tunutukoy ng Panginoon na buhay? Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Nung sinabi ng Panginoon, for whoever would save his life, ito po ay tumutukoy sa mga tao na sila ang gustong mag-control sa kanilang buhay. Pero ang tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus, sabi diyan, ang katumbas ng pagkawala ng ating buhay alang-alang sa Panginoong Hesus ay pagtagpo sa tunay na buhay. Bakit? Ano pong pinagkaiba? Madami ang mga tao ang gusto nilang sila ang magkokontrol ng buhay nila. Kasi akala nila, dahil mabuti silang tao, ay aakyat na sila sa langit. Kaya't ginagawa nilang ang mga gusto nilang gawin nang walang tinatabakang tao. Pero ang katotohanan ay kapahamakan po ang naghihintay sa kanilang buhay. Napakahirap po na sumunod sa Panginoon. Sapagkat kaakibat ng pagsunod sa Panginoon, ang paghihirap, pasakit, at kahit kamatayan. Sabi diyan, for you to have a true life, seek God and follow God no matter what the cost. Kagaya nung nasa unang puntos, ang taong hindi ididinay ang kanyang sarili ay hindi magkakaroon ng buhay. Ngunit kung ikaw ay susunod sa Panginoon, magkakaroon ka ng tunay na buhay. At ang tunay na buhay na yon na ino-offer ng Panginoon is the eternal life. At ganoon din mga kapatid, kapag ang ating commitment sa Panginoon is divided, katumbas noon ay divided din ang ating loyalty na maglilid sa spiritual loss. Kung ang iniisip mo na nung sinabi ng Panginoong Hesus na whoever loses his life for my name's sake ay madali, diyan ka po nagkakamali. Kung ang iniisip mo na kaya ka susunod sa Panginoon ay dahil gusto mo ng kaalwanan ng buhay, huwag ka na lamang pong sumunod sa Panginoon. Dahil napakahirap po ang sumunod sa Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay mananampalataya, pero hindi ka nakaka-experience ng kahirapan sa pagsunod sa Panginoon, isa ka doon sa mga mananampalatayang pabaya ang kahalagahan ng mga espiritual na bagay. Bakit? Madaling hindi mag-Bible reading. Madaling hindi manalangin, kakain ka na lamang. Madaling matulog, na kinakalimutan mo ng manalangin. Madaling hindi dumalo sa ganitong uri ng pagtitipon para magawa mo ang iyong gusto. Hindi ka pa masasaktan sa salita ng Panginoon. Sa pagmiministry, hindi ka mahihirapan na pumunta sa ibang lugar para magturo ng mga kulit na bata. Nung matitigas ang ulo. Sa giving, yung dapat para sa Panginoon, bili mo na lamang ng gusto mo para umalwan ang iyong buhay. Pero sabi doon, ang dulo ng buhay ng mga taong ganun ang uri ng pamumuhay
ay kapahamakan ang naghihintay. That's right. Amen. Bakit po madaming mga nagsasabi na sila'y mananampalataya, pero kalaunan, sila po ay nag-aalisan? Because comfort-driven Christianity avoids cross. Ang mga mananampalataya na sinasabing sila ay mananampalataya, na gusto nila ng uri ng pamumuhay na komportable, sila yung mga nagsasabing sila ay mananampalataya na iniiwasan po nilang pasanin ang sarili nilang cross. Yun yung klase ng mga mananampalataya na sinasabi nilang sila ay sumusunod sa Panginoon, pero sarili lang din naman nila ang gustong magkontrol sa kanilang buhay. At marahil, posible, dahil sa ganoong bagay, sila ay mga hindi tunay na mananampalataya. You are not able to follow the Lord Jesus Christ without carrying your own cross. Kaya't kung gusto mong maligtas at sumunod sa Panginoon, be committed to lose your life for the sake of the Lord Jesus Christ. Una, sabi diyan, makikita natin yung invitation ng Panginoon to follow Him. To deny ourselves, take up our cross, and follow Him. At pangalawa, nakita natin diyan yung contrary ng mga taong gustong iligtas ang kanilang sarili at mga taong gustong mawalan ng buhay alang-alang sa Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tao na willing mawala ang kanyang buhay alang-alang sa Panginoon ay magkakamit ng tunay na buhay. So bagang ito, maikli lang po ang ating mensahe. Una, makikita natin yung invitation ng Panginoon to follow Him, na hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. Dahil ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng matinding commitment. At nakita din natin na wala tayong mapapala kung hahayaan natin ang ating mga sarili ang magkokontrol sa ating buhay. Kaya sabi sa ikalawang puntos, whoever loses his life for my sake will find it. At pangatlo, as we commit to follow God, dapat ay meron tayong eternal perspective. Dahil kung wala tayong eternal perspective, magkakaroon lamang sa ating kaisipan ay ang mga bagay na patungkol sa mundong ito. Yun ang mag-o-occupy ng ating isip na magiging dahilan na hindi tayo susunod sa Panginoon. Sabi ng verse 26, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Sabi diyan, anong magiging kapakinabangan sa isang tao, makuha man niya ang buong mundo, ngunit ang kapalit naman ay ang kanyang kaluluwa? Marahil alam naman natin na kahit sinong tao sa mundong ito ay merong kagustuhang umalwan ng buhay. At aminin natin o hindi, kahit po tayo mga mananampalataya, minsan na iniisip natin at ipinapanalangin natin na kailan kaya tayo pagkakalooban ng Panginoon ng kaalwan ng buhay. Dahil alam naman natin talagang napakahirap sumunod sa Panginoon. At alam natin na nakakapanawa na maging mahirap. Ika nga mahirap ang maging mahirap. Pero madali ang mangurakot. Bilyon agad. Mga kapatid, sabi nga sa mga unang talata, kung ikaw ay naglalayo na sumunod sa Panginoon, dapat ay meron kang sapat na commitment para harapin ang kahirapan ng buhay sa ating buhay pananampalataya. Huwag na tayong maglayon ng mga bagay na ipagpapalit pa natin yung mga bagay na yun sa pagsunod natin sa Panginoon. Ano nga sabi ng Panginoon sa ating
mga nabasa patungkol sa kanyang mga salita. Dapat doon tayo sa langit nag-i-invest, hindi po sa mundong ito. Mga kapatid, kung wala kang commitment, yung patotoo mong binitawan sa harap ng Panginoon ay parang baliwala lang. Ano yung mga salitang yon? Na tinanggap mo ang Panginoon, na tinalikuran mo na ang iyong mga kasalanan, at nananampalataya ka sa Panginoon. Pero dahil meron kang kagustuhang may ma-achieve sa mundong ito, na mas higit kesa sa Panginoon, ano pong nangyari sa mga salitang iyon? Wala po. Kung ikaw ay mananampalataya, ikay nakakilala sa Panginoon, sinabi mong tinalikuran mo na ang iyong mga kasalanan, at sinabi mong tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, ngunit meron ka pang mga bagay na mas pinapahalagahan kaysa sa Panginoon, sapagkat meron kang gustong ma-achieve sa mundong ito, walang kwenta ang iyong patotoo. Ano pong magiging resulta no? Na ikaw ay mapalayo ka lamang kahit saglit, unti-unti mong nakakalimutan na ikaw pala ay tagasunod ng Panginoon. Dahil sa mga perspective mo sa mundong ito. Kaya ano pong resulta? Di mo namamalayan na ginagawa mo na pala yung mga bagay na sinasabi mo dating tinalikuran mo na. That is the reality, mga kapatid. Kung wala kang commitment. At mga kapatid, even the greatest achievements are empty without eternal salvation. Amen. Kahit daw yung pinakamatayog na achievement sa mundong ito ay walang kwenta, kung ang kapalit naman ito ay ang iyong kaluluwa. Kaya minsan, ang sarap na lang ding maging mahirap na konting biyaya, talagang papuri at pasasalamat agad sa Panginoon. Amen? Amen. Na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon na siya ang nagsusustain sa araw-araw ng ating pamumuhay. Una, nakita natin yung invitation ng Panginoon as we follow Him, na hindi madali ang pagsunod sa Panginoon dahil ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng matinding commitment. At nakita rin natin na wala tayong mapapala kung hahayaan natin ang ating mga sarili na magkontrol ng ating buhay. Kaya sabi sa ating ikalawang puntos, whoever loses his life for the sake of Christ will find it. At pangatlo, as we commit to follow God, ay dapat meron tayong eternal perspective. And for our conclusion this morning, sabi ko po sa inyo, maikli lang ang ating mensahe. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready now? Begin. Commitment to Christ is not casual. It is total surrender. The Lord Jesus Christ makes it clear that following Him requires denying ourselves, carrying our cross, and choosing Him above everything the world offers. True commitment means letting go of comfort, pride, and worldly gain to pursue a life that honors God. Sabi diyan, ang commitment daw sa Panginoon, ito ay hindi casual, kundi ang commitment, ito po ay total surrender sa Panginoon ng ating buhay. Sabi diyan, malinaw na sinabi ng Panginoong Yesus na ang ating pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng pagtakwil sa sarili. Pagpasa ng ating cross at pagpili sa Kanya ng higit sa anumang pwedeng i-offer sa atin ng sanlibutan. Kagaya ng ating naunawaan sa part 1, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi yan magbibigay sa atin ng komportableng pamumuhay. Kaya dapat na nating iwaksi ang ganoong kaisipan. Kundi, ano pong dapat tayo? Iwaksi na din natin ang ating pride at worldly gain na atin pong kundi atin pong i-pursue ang pamumuhay
na magbibigay ng honor sa harap po ng Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Panginoon at meron kang eternal perspective, baliwala na po ang mga malalaking achievement na maaari mo pong makamtan sa mundong ito. At ang hamon sa atin sa umagang ito, are you willing to deny yourself, take up your cross daily, and be committed to follow the Lord Jesus Christ sa buhay mo? Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos sa dakila sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita. Ito po ay maikli. Ngunit salamat po, Panginoon, sa hamon ng iyong mga salita na kung kami ay tunay na tagasunod mo, Panginoon, dapat kaming maging willing na itakwil ang aming mga sarili. Kagustuhan ng aming mga sarili na gumawa pa ng kasalanan sa iyong harapan. Pasanin namin ang aming sariling cross na ang sabi doon, ang cross na iyon ay emblem ng suffering, shame, at even death, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na iwaksin na namin, Panginoon, ang kagustuhan ng laman at maging committed kami, Panginoon, sa pagsunod sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na muli napalalahanan kami ng iyong mga salita na ang pagsunod sa iyo, Panginoon, ito ay hindi madali. Napakahirap po ang sumunod sa iyo. Pero ang dalangin po namin, Panginoong patuloy, ay ang pagsusustain mo sa amin, Panginoon, ng sapat na pananampalataya para kami po ay maging committed sa iyo. Tulungan mo na po ang bawat isa sa amin na ang iyong mga salita ay maging hamon sa amin, Panginoon, as we follow you, Panginoon, sa umaga po ito. Salamat po, Panginoon. Ito na po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating mensahe ngayong umaga. Are we blessed? Amen po? Wow, mahirap. Uli, ang ating pong mensahe ngayong umagang ito, no? Last Sunday, ang ating mensahe sa part 1 ng ating pong commitment ay doon po natagpuan sa Luke chapter 9, kung saan sinabi po doon ay ang pagsunod sa Panginoon ay hindi comfortable, hindi convenient. Ang sabi doon ng Panginoong Jesus, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ang mga ibon ay may hawla, may pugad, subalit ang anak ng tao ay wala man lang mapaghimlayan ng kanyang ulo. Kung tayo susunod sa Panginoon, it is not comfortable, it is not convenient. At ngayong umaga ay atin po uling nalaman, mga kapatid, na ang sumunod sa Panginoon, ang sabi doon ay itakwil mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa Kanya. It is denying yourself. Pag pala sumunod tayo sa Panginoon, hindi sa kondisyon natin. Not in our terms, not in our condition. Kung di pagsusunod tayo sa Panginoon, sa terms dapat at sa condition dapat ng Panginoon. Amen? Kaya nga susunod tayo sa Panginoon eh. Ay di hindi yung gusto natin na masusunod, kundi yung Kanyang gusto. Sabi doon, take up your cross. Pasanin mo ang iyong krus. Ang ibig sabihin nun, handa ka dapat tumanggap ng hirap kahit kapalit nito ay ang iyong sariling buhay. Kahit kapalit nito ay kamatayan. Let me ask you this question. What is your cross today? Ano ang krus na iyong pinapasan sa araw na ito? Sa araw na ito, ano ang iyong krus na pinapasan? Marami, si Pastor Jake nagbigay ng ilan sa mga examples ng mga crosses na pwede nating pinapasan sa ating buhay. Kakaiba tayo, Okay, so hindi ko alam kung meron kang persecution. Pwede yun. Pwedeng ang krus na pinapasan mo ngayon sa kasalukuyan ay yung mga persecution. Marahil hindi ka pa rin pinapayagan ng iyong mga magulang sa pananampalataya na meron ka ngayon. Marahil hindi ka pa rin pinapahintulutan na totally ibigay mo ang iyong sarili para paglingkuran ng Panginoon. Pinipigilan ka. Sabi ni Pastor J kanina, marahil pinagtatawanan ka. Marahil kinukutsa ka. Yan yung mga cross, na marahil po ay pinapasa natin sa kasalukuyan. And the question is, are you still willing to take up or to carry your cross? Yan ang tanong. Minsan mo nang pinasan, ang tanong ay papasanin mo pa rin ba? Pastor, pwede bang bumitaw kahit saglit?
Pwede bang yung cross ay minsan ay ibaba at pwede bang magpahinga? Sabi ng Panginoon, take up your cross daily. Araw-araw. At ang ibig sabihin nun ay hindi pwedeng magpahinga na pasanin mo ang iyong krus. Hirap naman yan, Pastor. Sadyang mahirap. Pero ang sabi ng talata, ang sino mang magnais na mamuhay ng masarap, sa dulo nito, ano ang sabi? Mawawalan. Subalit ang sino man na mamuhay ng mahirap alang-alang kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, huwag kayong magtataka, isang araw, pagdating natin sa langit, sadyang kukunti lang ang tao doon. Kukunti lang. Konti lang ang tao sa langit. Alam niyo kung bakit? Dahil kukunti lang ang nais na magtiis at maghirap. Amen? Nasaan yung mga tao na ayaw magtiis, ayaw maghirap? Ang sabi ng Panginoon, ang kapalit ng iyong panandaliang aliw at sarap ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kaya't ang ating mensahe ngayong umaga ay simple lang. Pipili ka uli. Ano ang gusto mo? Panandaliang sarap? Kapalit nito ay walang hanggang hirap. O di kaya naman piliin mo yung panandaliang hirap, panandaliang pagtitiis. Kapalit nito ay walang hanggang kapayapaan at masarap na buhay at kapayapaan. It's up to you. Ano ang sabi ni Jesus? Meron lang dalawang klase ng pintuan. Ang isa ay malawak at ang isa ay makipot. Ang sabi ni Jesus sa malawak na pintuan ay napakaalwa ng daan. Subalit ang dulo nun ay kapahamakan. Sa makipot na pintuan, ang sabi ni Jesus, ang sabi dun ay napakahirap ng daan. Pero nandun sa dulo ang buhay na walang hanggan. Gusto mo ng malawak na pintuan? Simple lang, huwag ka sumunod sa Panginoon. At kung hindi ka susunod sa Panginoon, maalwan, wala kang disiplina. Wala kang Diyos na kikilalanin, walang magkokontrol ng buhay mo. Yung sinasabi ni Pastor Jay kanina, pag sinunod mo na ang Panginoon, itinalaga mo na yung buhay mo sa Kanya, napaka-demanding sumunod kay Kristo. Babasa ka ng Biblia. Pagod ka na nga maghapon pagtatrabaho, pag-aaral, sa eskwelahan maghapon. Pagkatapos pag-uwi mo, magbabasa ka pa ng Bible, mananalangin ka pa. Sa pagbabasa mo ng Biblia, pananalangin mo, maaaring pagtawanan ka pa. Di ba? Pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, obligado kang sumimba tuwing linggo. Obligado ka na ikaw ay mga nasa pagtitipon lagi. Discipleship. Sunday, morning worship service, LD. Sabi ni Pastor Jay kanina, masarap na lang sanang tumulog. Di ba, May? Pagod magtrabaho kaya isang linggo ka nagtatrabaho. Sarap na lang sanang tuwing linggo ng umaga, ipahinga mo na lang, di ba? Matulog na lang. Pero hindi eh. Sumusunod ka sa Panginoon at ang sinusunod mo ay hindi yung sarili mong kalooban, kundi kalooban ng Panginoon. Ang sarap na lang sanang hindi sumunod sa Panginoon. Hindi ka obligadong mag-share ng gospel. Hindi ka obligadong magturo ng mga bata, mag-Bible study. Hindi ka obligadong pumunta sa mga malalayo para abutin sila ng salita ng Diyos. Wala kang gagawin ganun eh. Ang sarap. Maluwan sanang hindi sumunod sa Panginoon. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, wala kang tithes, wala kang offerings, wala kang pledge. Sabi nga ni Pastor Jay kanina, yung pera mo, ikaw na lang ang mag-control. Mabibili mo yung gusto mong bilhin na walang nagko-control sa iyo. Pero kapag sumunod ka sa Panginoon, yung oras mo, lakas mo, resources mo, everything sa iyo, hindi mo pagmamay-ari. Ang nagmamay-ari at nagko-control ay ang Panginoon. Tanong, mahirap sumunod sa Panginoon? Yes o no? Yes. Pero yung pagsunod sa Panginoon, nandun ang buhay na walang hanggan. Ang hindi sumunod sa Panginoon, nandun ang kapahamakan. Anong pipiliin mo? Sumunod sa Panginoon o huwag? Sumunod sa Panginoon. Kahit ito ay napakahirap. Ang sabi sa ating title, Follow the Lord. Follow Jesus Christ. No matter the cost.
Kung ang cost ng pagsunod mo sa Panginoon, itatakwil ka ng pamilya mo, be it. Kung ang cost ng pagsunod mo sa Panginoon, palalayasin ka sa inyong bahay, be it. Naalala ko po yung kwento ni Pastor Eleno. Pastor Eleno nakakilala sa Panginoon, 12 years old siya. Alam niyo, ang kapalit ng kanyang pagsunod sa Panginoon, pinalaya siya sa kanilang bahay. At siya ay kinupkop ni Pastor Ralph about 1980s pa yon. Siya ay bata pa. At si Pastor Eleno, nung siya ay bata pa, nanggaling siya sa mayamang pamilya. Napakayaman dahil yung kanilang pamilya po ay may-ari ng isang malaking bukirin. At parang kung hindi ako nagkakamali, ay meron po silang palayan nga at meron po silang, anong tawag doon? Business ng bigas. At napakayaman ng pamilya ng Pastor Eleno. Alam niyo, sabi ng mga magulang ni Pastor Eleno, kung sisimba ka dyan at magpapatuloy ka sa Bible study na yan, sabi ng mga magulang niya, lumayas ka na dito. Alam niyo, ginawa ni Pastor Eleno, lumayas siya. Kinupkup siya ni Pastoral, kaya siya ay naging ampo ni Pastoral sa ilang mga panahon. Kalaunan ay naging okay din sa mga magulang. Later on, nagsabi siya sa kanyang mga magulang, tinatawag siya ng Panginoon na maging pastor. Tawag siya ng Panginoon maging pastor. Ang sabi ng mga magulang sa kanya, huwag kang magpastor. Walang sweldo dyan, walang sahod dyan, at hindi mo ikayayaman yan. Which is yun ay totoo yun. Maglingkod siya sa Panginoon in the full-time ministry, hindi niya ni kayayaman, hindi ni kaaalwa ng kanyang buhay. Pero sabi ni Pastor Eleno, dito ako gusto ng Panginoon. Alam niyo kung anong ginawa? Pinalayas na naman siya. Lumayas ka dito. Kung hindi mo kami susundin sa gusto namin, sa iyo, lumayas ka dito, wala kang karapatan. Malis na naman siya, tumira na naman sa bahay nila pastoral, at sumiiyak si Pastor Eleno. Sabi niya sa Panginoon, Lord, sumunod ako sa iyo. Iwanan ko ang aking pamilya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pagsunod kong ito sa iyo sa Panginoon, ganito, ganyan. Pero alam niyo, si Pastor Eleno, salamat sa Panginoon, sumunod siya. Katapos siya sa Bible School, naglingkuran siya sa Panginoon, nakarating siya sa iba't ibang mga churches. In-expect naman mga magulang niya sa kanya, nung siya ay susunod sa Panginoon, magpapastor. Palibasa ay pastor lang. Wala siyang sasakyan, wala siyang bahay, mahirap ang buhay niya. Yan yung mga inakala ng mga magulang niya sa kanya. Nung sabi ng mga magulang na, sige, lumayas ka na at bahala ka na sa desisyon mo sa buhay mo. Sa ngayon, si Pastor Eleno, nakapag-asawa siya ng nutritionist, nag-graduate ng UP, na nag-top 1 sa board, sa kanilang exam. Ano ang tawag doon? Sa kanilang, may tawag doon sa exam na yun, Pagkatapos yung asawa niya ngayon, ay mataas ang position sa Nestle, para kung hindi ako nagkakamali, ay parang nasa manager type na siya, Pagkatapos, si Pastor Eleno has been to many places na, all over the world. May sasakyan siya, magandang Montero, Ford, pagkatapos magpapastor siya doon sa isang maliit lang na simbahan doon sa Maynila. Kaya sabi ng mga magulang mo sa kanya, tandaan mo ito. Pag sumunod ka sa sinasabi mong pagpapastor na yan, maghihirap ka, wala kang pera dyan, magiging masalimuot ang buhay mo dyan. Lahat ng iyon, salita ng kanyang mga magulang, binaligtad ng Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon sa mga magulang niya. Sumunod si Pastor Eleno sa Panginoon, mahirap, pero hindi maikakaila na naroon ang pagpapala ng Diyos. Amen po? Amen. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nandito, at ang cost ng pagsunod mo kay Jesus, itinatakwil ka ng magulang mo, pinapalayas ka sa inyo, hayaan mong itakwil ka nila, hayaan mong palayasin ka nila. Kung yan ang kapalit ng pagsunod mo kay Jesus. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung piliin mong sumunod sa akin kahit mahirap, nandyan ang buhay na walang hanggan. Ano yung sabi ni Pastor Jay kanina? Bakit maraming mga mananampalataya na nung nag-umpisa sila ay maayos? And then kalaunan ay nawala. Sabi ni Pastor Jay, kasi unti-unti na nilang naranasan o naramdaman yung bigat ng cross nila na ayaw na nilang pasanin. Dahil bakit? Maalwan ang hindi magpasa ng krus. Maalwan ang may barkada, maalwan ang may bisyo, masarap ang buhay ng pag-alagala, gawin mo ang nais mong gawin sa iyong buhay na walang nagkokontrol. Masarap yan. Pero ang sabi ni Jesus, ang dulo niyan ay walang hanggang kapahamakan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya sabi ko kanina, huwag tayo magtaka
Tayo, konti lang tayo. Ilan ang populasyon ng nauhan? Napakalaki ng nauhan, napakarami ng nauhan. Pero ang sabi ni Jesus, kokonti lang ang pinili, kakaunti lang ang tinawag. Marami ang tinawag, kakaunti ang pinili. Kayo ba'y masaya na kayo pinili ng Panginoon na maligtas? Amen? Kasama tayo sa kakaunti. Kasama tayo dun sa mga latak lang. Alam nyo, latak lang tayo. Kakaunti lang tayo. At pagdating natin sa langit, huwag kayo mag-expect that there will be billions. Wala po. Konti lang ang mga taong sadyang tunay na sumunod sa Panginoon kahit kapalit nito ay ang paghihirap. Are you blessed? Amen po? Amen. Sana po ay pinagpala tayo ng Panginoon. Next Sunday, sa atin pong